The deep panteth for the waters, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You're my friend, and you are my brother, even though you are the king. And I love you more than any other, even more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Oh, you alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Oh, I long to worship you. Tawag sa pagsamba mula sa Isaiah 60 verse 19. Sa buong maghapon ay wala ng araw na sisikat. Sa buong magdamag ay wala ng buwan na tatanglaw, sapagkat si Yahweh mismo ang magiging ilaw mo magpakailanman. At ang iyong Diyos ang liwanag mong walang katapusan. Tayo pong lahat ay sumandaling manalangin. Patuloy ang aming pagpupuri, pasasalamat sa iyo, Panginoon naming Diyos. Salamat sa buhay. Salamat sa umagang ito, Panginoon. Muli ay magkakaroon kami ng pananambahan. Nawa, Panginoon, ay patnubayan niyo po kami. Kayo po ang siyang lumagay po sa aming mga puso't isipan upang ang mensahe na nais mong dalhin sa amin ay maisa puso at maisa buhay po namin. Maraming salamat po sa mga pagpapala na iyong pinagkakaloob po sa amin. Nawa, ingatan niyo po ang bawat isa sa amin, sa aming mga tahanan. Panginoon, kayo po ang siyang patuloy na pumagitna sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Ito pong aming samod dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat,
Lumalang ng langit at lupa, at si Jesucristo na anak na bugtong niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ay ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa katulad ni Poncio Pilato, ipinako sa krus ng matay at inilibing. Sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang hukuman ang mga nabubuhay at nangamamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Hide me now under your wings. Cover me, redeem your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. And I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. And I will be still, know you are God. Ang ating pagbubulay ngayon ay may pamagat na pag-ibig ng susi. At ang teksto na ating pagbabatayan ay matatagpuan sa 1 Korinto, Kabanata 13, talatang 1 hanggang 3. Kung magsalita man ako ng iba't ibang wika, ng mga tao at ng mga anghel, ngunit wala naman akong pag-ibig,
para lang akong batingaw na umalingaw-ngaw o pompeyang na tumatagingging. Kung may kakayanan man ako na maghayag ng mensahe ng Diyos at pangunawa sa lahat ng lihim ng katotohanan at lahat ng kaalaman, kung mailipat ko man ang mga bundok sa laki ng aking pananampalataya, ngunit wala akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kahit ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian at ialay pati ang aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, wala pa rin akong mapapala. May isang lalaki na nagtatrabaho sa pabrika ng kahoy. At ang ginagawa nilang pamputol sa mga punong kahoy ay ang palakol ng mga panahon na iyon. At yung lalaking ito ay siya yung pinakamaagang pumasok sa lahat ng empleyado ng pabrika na yon. At pagdating naman sa uwian, siya pa rin yung pinakahuling umuwi sa mga empleyado. So, ganun kasipag yung empleyadong ito. Araw-araw ganun yung ginagawa niya. Maaga siyang papasok. At pag uwian naman, siya yung pinakahuling uuwi. At hindi matatawaran yung sipag niya sa trabaho. At dumating yung araw ng Miyerkules. Nagulat siya, inaabutan siya ng kanyang boss ng pera. At nagtataka siyang tumingin sa kanyang boss at lakas loob na sinabi, "Boss, hindi naman po ako bumabali sa inyo Bakit niyo po ako binibigyan ng pera?" At sumagot yung boss, sabi niya, "Hindi mo bali yan. Yan ang huling sweldo mo." At nagtataka yung lalaking ito, kaya lakas loob siyang at tinulong muli yung kanyang boss at sinabi, "Tanggal na po ba ako sa trabaho ko?" At sinagot naman siya ng boss niya, "Oo, tanggal ka na." At nagtatakang nag-isip ang lalaking ito at muli lakas loob siyang nagtanong sa boss niya kung bakit siya tinatanggal. Sabi niya, "Boss, bakit niyo po ako tinatanggal? Hindi niyo po ba nakita yung dedikasyon ko sa trabaho ko? Pag umaga po, ako po yung pinakamaagang pumasok sa mga kasamaan ko. At pag uwian naman po, ako yung pinakahuling umuwi sa mga kasamaan ko. Bakit niyo po ako tinatanggal?" At sumagot din yung kanyang boss. Sabi ng kanyang boss, "Totoo, hindi matatawaran yung kasipagan mo sa trabaho. Ngunit, alam mo kung bakit tinatanggal kita sa trabaho? Bakit po? Tignan mo yung palakol mo." At tinignan ng lalaking kanyang palakol. Sabi niya, "Di ba bungi-bungi? Dapat matuto ka ring hasain yung palakol mo. At hindi lang basta trabaho ng trabaho lang. Dapat mahalin mo yung trabaho mo. Oo, masipag ka. Ngunit nakikita ko wala kang pag-ibig sa trabaho mo dahil hindi mo hinahasa yung palakol mo." Sa teksto na ating binasa, sinabi ni Apostol Pablo na sa buhay natin mga mananampalataya, mahalaga ang pag-ibig sa lahat ng ating ginagawa para hindi ito mabaliwala. At sa sermon nung nakaraang linggo ni Pastor RC, binanggit niya yung unang salitang lumabas sa ating Panginoong Yesus ay ang bless o pagpapala.
At kung itutuloy natin yung pagbasa sa Mateo Kabanata 5, maging sa kaaway ay tinuturoan tayong maging pagpapala sa kanila. Sabi sa Mateo Kabanata 5, talatang 43 hanggang 48, narinig ninyo ang sinabi nung una, mahalin mo ang iyong kaibigan, kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo na mahalin ninyo ang inyong kaaway at ipanalangin ninyo ang umuusig sa inyo. Kung gagawin nyo ito, magiging tunay na anak kayo ng inyong amang nasa langit. Sapagkat hindi lang sa mabubuting tao niya pinapasikat ang araw, kundi pati na rin sa masasama. At hindi lang sa matutuwid binibigay niya ang ulan, kundi pati rin sa mga hindi matuwid. Kung mamahalin lang ninyo ang mga nagmamahal sa inyo, anong gantimpala ang tatanggapin ninyo mula sa Diyos? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga maniningilang buwis na itinuturing na masama? At kung babatiin lang ninyo ang mga kaibigan ninyo, anong ginagawa ninyo na nakahigit sa iba? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos? Kaya dapat kayong maging ganap tulad ng inyong amang nasa langit. So, makikita natin dito yung pagnanais ng Panginoong Yesus na maging sa kaaway ay maging pagpapala tayo. At magiging pagpapala lamang tayo dahil meron tayong pag-ibig. Pwede na kasi natin gawin na maging pagpapala tayo, maibigay natin yung needs ng iba, ngunit ginagawa lang natin yun dahil duty, ngunit wala namang pag-ibig. Matutulad tayo doon sa sinasabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto, Kabanata 13, hanggang talatang 1 hanggang 3. Ganun yung kalalabasan ng ating mga ginagawa, na ang susi para magawa natin ito ay ang pag-ibig na nanggagaling sa Diyos. Kasi kung sa sarili lang natin ay mahihirapan tayong gawin ang mga ito. Ang pag-ibig ng Diyos ay mahalin tulad daw sa ang pag-ibig ng Diyos ay mahalin tulad sa calculator. Punuin mo ng numero yung calculator, gawin mo 999 hanggang sa mapuno. At i-off mo. At pagka-off mo ay i-on mo ulit. Anong yung makikitang numero? Di ba 0? So, ganun daw yung pag-ibig ng Diyos sa tao. Kahit gaano kalaki yung kasalanan na nagawa natin, kung taos puso tayong humihingi ng kapatawaran at lubos nating pinagsisisihan yung ating mga kasalanan, pinapatawad ito ng Diyos hindi niya na binabalikan pa yung nagawa nating kasalanan. Hindi niya na sinusumbat iyon. Gaya na nga ng sinabi ko kanina, para siyang calculator na punuin mo ng numero at pag in-off mo at in-on mo ulit ay 0 yung kakalabasan. Kinakalimutan nyo ng Diyos yung kasalanan, yung dami ng kasalanan na nagawa natin kung
Tapos taos sa puso natin na humingi tayo ng kapatawaran at lubos tayo nagsisisi sa ating mga kasalanan. Minsan napanood ko si Dolphy Jr., anak ni Dolphy sa 700 Club Asia. May anak si Dolphy Jr. na babae na may kakulangan sa pag-iisip at dalagitan na ito. At merong isang lalaki na nagka-interes sa kanyang anak at sa madaling salita ay ginahasa niya yung anak ni Dolphy Jr. At nahuli naman itong lalaki na ito sa nanggahasa sa anak ni Dolphy Jr. At nung nasa kulungan na, imbis na magalit, sumbatan at pagbantaan yung taong ito na sumalbahe sa anak ni Dolphy Jr., ay kinamusta niya ito, maging yung kalagayan niya sa loob ng kulungan ay tinatanong niya kung nasa mabuti siyang kalagayan. At nag-share siya ng salita ng Diyos sa lalaking ito at sabi niya kung yung dating Dolphy Jr. ay maaring diyan pa lang, pagpasok mo pa lang sa loob ng kulungan ay pwede ka na mawalan ng buhay. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nakilala ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Heto ako, sabi niya ganon, pinapatawad ka sa kasalanang ginawa mo sa anak ko. Kahit alam mo meron siyang sakit sa pag-iisip, ay ginawa mo pa rin yung masamang bagay sa anak ko. Ngunit pinapatawad kita. Ngunit sa kabila ng pagkapatawad ko, meron tayo kasing batas na kahit pinatawad na kita ay may bubunuin ka o may pagbabayaran kang kasalanan, at yun ay proseso ng ating batas. So yun yung napanood ko sa 700 Club Asia at in-interview siya. Ang lahat ng iyon ay nagawa niya dahil sa Panginoong Hesus. Kung sa sarili niya lang, pwede niya masaktan o mapatay yung taong iyon. Ngunit dahil tinanggap niya ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, ay nag-iba yung kanyang pag-uugali at nagkaroon siya ng pagkakataon na i-share yung gospel sa lalaking sumalbahe sa kanyang anak. So, sa aking palagay, dun sa, naalala nyo ba doon sa nakapako ang ating Panginoong Hesus sa krus? Meron dong wika, sabi niya, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sa mahabang panahon ay iniisip ko kung bakit nasabi ng Panginoong Hesus yung ganung bagay, dahil malinaw naman kung babasahin natin ang gospel ay alam na alam ng mga taong ito yung kanilang pinaggagawa. Nag-umpisa sa paghatol mula kay Barabas hanggang sa ating Panginoong Hesus. At mababasa mo ron na nagkaroon pa ng suhulan para mas lumakas yung hiyaw ng si Barabas yung pakawalan, si Jesus ang parusahan. At sabi ko, alam naman ng mga taong ito yung kanilang ginagawa. Ngunit bakit ganun yung
tugon ng Panginoong Hesus sa kanyang Ama. At sa paglipas ng panahon ay naisip ko na sa akin, para po sa akin ay pinapakalma ng Panginoong Hesus ang kanyang Ama, ang Diyos. Kasi pwede sa galit ng Diyos ng mga panahon yun, yung galit niya sa mga taong ito ay igawad niya agad yung kapaharusahan sa mga taong ito. So, siyempre, sino ba namang ama yung gugustuhin na makita niyang pinapahirapan ng iba yung kanyang anak? Di ba po wala? Kahit sa atin siguro, hindi tayo papayag na harapan natin na inaargabyado yung ating anak. So, naisip ko na pinapakalma ng Panginoong Hesus ang kanyang Ama, ang ating Diyos, para hindi igawad yung kaparusahan ng mga panahon na iyon. Dahil parang nire-remind na kahit ganito yung ginawa nila sa akin, Ama, ay mahal ko pa rin sila. Yung pag-ibig na ipinapangaral ko sa kanila ay dapat makita sa buhay ko. Ganito yung meron yung ating Panginoong Hesus nung nagkatawan tao siya. Hindi lang niya basta sinabi yung kanyang mga salita, kundi tinutupad niya ito. Ipinapakita niya sa ibang tao o ginagawa niya. At hindi imposible yung sinabi ko kanina na pwedeng igawad agad ng Diyos yung kaparusahan. Bakit? Diyos siya eh. Pwede niyang gawin yung gusto niyang gawin. Walang makakapigil sa kanya. Dahil siya ang Diyos, may likha ng lahat. Kaya gano'n na lang yung pagpapakalma ng ating Panginoon sa kanyang Ama, yung ating Diyos. Ngunit ang pag-ibig na ipinakita ng Panginoong Hesus ay likas sa Kanya. Dahil siya mismo ay ang pag-ibig. Yun yung sinasabi ko kanina. Sinabi sa Hebreo na lahat ng bagay ay nalikha dahil sa ating Panginoong Hesus. Walang bagay na nalikha na hindi kaugnay ang ating Panginoong Hesus. At lahat ng bagay na ito ay pawang kabutihan o pawang mabuti batay sa sinasabi ng Henesis Kabanata 1 talatang 31. So mahirap na baka may magpilosopo na ibig sabihin lahat ay ginawa kaugnay sa ating Panginoong Hesus, kahit yung mga ganitong bagay yung masasama. Hindi po. Yung inuugnay po sa ating Panginoong Hesus ay pawang mabubuting bagay. Kasi lahat na ginawa dito sa ating mundo ay nakita ng Diyos na mabuti. Naging masama lang ito ng madala o matukso ang ating mga ninuno na si Eva at Adan sa kasalanan. So, pero lahat ay nag-umpisa sa mabuti. So mga kaibigan, mga kapatid, bilang mananampalataya, ang nais ng Panginoong Hesus ay mamuhay tayo sa pag-ibig, hindi sa sama ng loob. Ang mahirap dito ay
tayo na ginawa ng masama, at bandang huli tayo pa yung mapupulaan. Bakit? Kasi hindi tayo nagpapatawad eh. So binabalik-balikan pa natin yung sakit na ginawa sa atin ng taong nakagawa sa atin ng masama, o yung taong nag-argabyado sa atin. Binabalikan pa natin eh. Pwedeng yung taong ito, pinagpe-pray niya na, Lord, bigyan niyo po ako ng pagkakataon na makahingi ng tawad sa taong ito. Pero ngayon pa lang humingi na ako ng tawad sa nagawa kong kasalanan sa kanya. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon na makahingi ng tawad personal. Pero dahil ikaw o dahil tayo hindi tayo makamove on, o hindi natin makalimutan yung ginawa sa ating na nakagawa ng masama, o ng masama sa atin, hindi tayo makamove on, hindi tayo nagpapatawad, hindi natin tuloy na bibigyan ng pagkakataon yung taong ito na humingi ng tawad sa atin, dahil binabalikan natin yung nagawa niyang kasalanan sa atin. Ngunit sabi ng ating Panginoong Hesus, ibigin, mahalin yung ating kaaway, ipanalangin. Kung hindi ganun ay wala tayong pagkakaiba sa iba na hindi mananampalataya. So, isang way ito ng pagpapakita ng pag-ibig na nanggagaling sa Diyos. So, ng mga nakaraang sermon ko pa ay lagi ko na itong nababanggit. Yung pag-ibig na nanggagaling sa Diyos, yung agape love na walang kondisyon. Maging sa pagpapatawad, ganun lang Diyos, walang kondisyon. Basta taos sa puso yung ating paghihingi ng tawad, as lubos tayong nagsisisi, agad tayong patawarin ng Diyos. Hindi niya isusumbat iyon. Ewan ko ba bakit sa atin mahirap na magpatawad, pero inuutos sa atin ng Diyos na magpatawad at mahalin ang kaaway, para hindi mapulaan yung ating pananampalataya sa Diyos. Lalo na tayo, Diyos ay pag-ibig, Christian Church. Napakahalaga na ang bawat isa sa atin ay namumuhay sa pag-ibig, sa pagpapatawad. Nawa kapatid, sa umagang ito ay patuloy na mag-reflect sa atin yung pag-ibig ng Diyos at maisapamuhay natin ito. Tayo po'y manalangin. O Diyos, maraming salamat po sa umagang ito, sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa amin sa inyong mensahe, yung nais niyo po sa amin na magpatawad at mahalin ang aming kapwa, maging ang aming kaaway. At ang susi ng lahat ng ito ay ang pag-ibig na nanggagaling sa inyo. Lord God, kung yung pag-ibig na nanggagaling sa amin ay hindi namin ito magagawa sa sarili lang namin. Kaya Panginoon, turuan niyo po kami na yung pag-ibig na nanggagaling sa inyo ay maisapumuhay po namin. Muli nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa umagang ito. In Jesus' name, Amen. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. And Lord, I offer my days to you, lifting my praise
praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Tayo pong lahat ay magsama-sama sa pananalangin. Aming Ama, nagpapasalamat po kami sa inyo, sa inyong kabutihan, sa inyong pagiging tapat sa inyong mga pangako, sa pagbibigay sa amin ng lahat ng aming pangangailangan sa araw-araw, sa pagpapanatili, Panginoon, ng aming mga katawan sa kalusugan, at sa pagpapatuloy, Panginoon, ng paggabay at pagpatnubay mo sa amin sa araw-araw upang pangalagaan kami at protektahan. Aming Ama, dinadalangin namin sa inyo, O Diyos, ang aming bansa, ang Pilipinas. Nakikita mo, Panginoon, ang samot-saring mga suliranin meron ng aming bansa. Mula sa mga literatura, Panginoon, na tiwali, hanggang sa mga mananakop, Panginoon, mula sa ibang bansa, kagaya ng China. Nakikita mo, Panginoon, ang mga paghihikahos ng aming mga kababayan, ang mga pangangailangan meron, Panginoon, ng aming mga kabataan. Panginoon, manghimasok ka sa aming bansa. Kailangan na aming bansa ang inyong tulong. Iligtas mo po ang aming bansa, O Diyos, sa tiyak na kapahamakan, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong paghahari. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong pagpapagaling. Dinadalangin namin, Panginoon, ang inyong pangunguna sa amin. Idinadalangin din namin ang aming iglesia, Panginoon, ang DAP, ang bawat isa, ang bawat kabilang, ang bawat kaanib. Inihiling namin, O Diyos, ang inyong panghihimasok din sa aming mga kanya-kanyang tahanan. Hayaan mo ang iyong pag-iingat, ang iyong pagpapagaling sa mga may karamdaman at may sakit, ang iyong pagpapala, ang iyong pagbibigay probisyon, ang pagbibigay ng lahat ng mga pangangailangan, trabaho para sa mga walang trabaho, gabay at patnubay, Panginoon, sa mga nangangailangan ng karunungan, sa mga may mga hanap buhay, Panginoon, may mga negosyo, O Diyos, ang inyong kasi at pagpapala ang sumakanila. Aming Ama, dinadalangin namin, O Diyos, ang bawat kapatid, Panginoon, ang pinanghihinaan ng loob, lalo na po, Panginoon, sa mga nagdaang mga panahon at pagkakataon, O Diyos, na naganap. May mga nawala sa amin, Panginoon. Hayaan mo ang pag-aliw, ang kapayapaan na hindi masayad ng pinakamataas sa pag-iisip ng tao, Panginoon, na siyang mag-ingat sa kanilang mga puso. Idinadalangin namin, O Diyos, sa aming paggawain. Inihiling namin, Panginoon, na humipo ka ng mga mabuting puso upang maging kasama namin, kasanib puwersa, Panginoon, sa pagtataguyod, Panginoon, ng vision na ito, Panginoon. Hindi ito, Panginoon, para sa amin. Ito po, Panginoon, ay para sa inyong plano. Para ito, Panginoon, sa inyong adhikain, Panginoon, na makapaglingkod pa kami sa komunidad. Inihiling namin, O Diyos, na bigay mo sa amin, Panginoon, lahat ng mga pangangailangan, Panginoong pinansyal, Panginoon, upang maitaguyod, O Diyos, ang adhikain ito. Idinadalangin namin, Panginoon, ang lahat ng ito. Ibinabalik sa inyo lahat ng kapurihan, lahat ng kalulatian. Sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Give us this day our day.
Sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, may gawa ng langit at lupa ang siyang magpala sa bawat isa sa atin, ngayon at magpakailanman, sa ating paglabas at pagpasok ng bahay, sa ating paghayo sa mundong ito, pagpalain niya tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.